Magandang umaga. Pag-usapan natin yung pinaka-importanting bagay sa Pilipinas. Our country is indeed in distress. And the only way for us to survive this is for us to stop all these shenanigans on their path. Let us pray for them to be killed by God. So, ang sa ating pag-usapan na sa ngayon, di ba nagsampa kahapon ng impeachment complaint si Attorney Adri De Jesus? Tapos, remember that Adri De Jesus has that pledge of secrecy kay Lisa Araneta Marcos. Naging abogado sa de Lisa Araneta Marcos doon sa disbarment complaint na sinampa nila kay Attorney Glenn Chong. Tapos, isipin mo yung abogado ni Lisa, yun ang magsasampa ng impeachment complaint laban kay BBM na mister niya. How will that happen? Anong klase yan? Naniniwala ba kayo na totoo yun? Sabi ni Harry Roque, trap daw yun eh. Sabi naman ni Igay Rizzi, ganun din, trap din. So, it is bound to be dismissed kasi nga kulang din sa form at substance. Magkukulang sa substansya sapagkat ang lahat ng mga dapat na sasabihin na aligasyon, akusasyon, at mga ebidensya ay dapat tama. Hindi bali kulang sa forma basta tama sa sustansya, mga akusasyon. Sa forma, madali lang yan, a matter of form. Kailangan may verification na tama. Importante sa lahat sa impeachment, verification. Tapos, ang gagawin nila niyan, sa 26 kasi, 26 ang opening ng session ng Congress sa House at saka sa Senate. So, kung sa 26, ngayon hindi pa sila makagalaw. Pinail kanina, kahapon. So, yesterday was January 19. So, sinampa, according to the Constitution, Section 3 of Article 11, it says, in 10 days, dapat ipadala na doon sa opisina ng Speaker of the House of Representatives. So, kailan pang 10 days? January 29. Pero pwede nilang ipasa second day, first day. Kaibigan ko rin yung Secretary ng House of Representatives, si Secretary General Chiloy Garafil, dating judge, dating piskal. Asawa ng aking kasamahan sa dyaryo dati. Taga-Abante. Siya kasama ni, kasama ng kaibigan ko. So ngayon, despite that friendship, hindi naman kami lagi nagkaisa ng mga political leaning. So anyway, ang nangyari dyan, naisampa. So may choice ngayon si Attorney Chiloy kung isampa niya, i-forward niya until the last day of the 10 days. First day or the second day. Ngayon, pag-usapan natin, kung ibibigay niya, kasi 26 ibigay niya 26. So ano ngayon ang mangyari? Pwede niyang ibigay ng 26, walang arang, walang bawal. At kung ibigay niya, at ibibigay niya doon sa speaker, pagpapatawag ng in-bank session or plenary session si Speaker Bojidi. At kung magpatawag siya, nandoon na ipasa niya sa Committee on Justice. So, ang Committee on Justice, pwede nilang gawin ay i-dismiss kagad. May mag-motion lang, i-dismiss lang kasi lack of form and substance. So, ibig sabihin, hindi na sila maghihiring. Kung hindi na sila maghihiring, patay tayong bata. Bakit? Ano pong gagawin? Unat formareho. Okay. Anong mangyari? So,
Sa 26, 27, mag-session sila ulit, pwede na mag-motion na i-dismiss. I-dismiss ang kaso. Walang kwenta ang kaso, walang impeachment. So, verified pa rin siya. Kasi pinirmahan yung verification. So, ngayon papasok ang problema. Ay, Brad, Nonoy, Dennis Kausing. Ang problema, dahil kung walang kwenta, may magmumotion, I move to dismiss the complaint. So, i-dismiss nila sa 27 or 28 or 29. I-dismiss nila. Pag na-dismiss nila, hindi na tayo pwede makapag-file ng bagong reklamong impeachment laban kay Bongbong. 1 taon pa bilangin mo. Bakit? Kasi dinismiss nila eh. So, ibig sabihin, inulit lang yung kasaysayan na noon si Attorney Lozano nag-file ng impeachment laban kay Gloria Arroyo na walang kwentang impeachment. At naging dahilan kung bakit hindi natuloy, hindi natanggap ang mga bagong impeachment laban kay Gloria. Ito naman ang nangyari ito ngayon. So, anong solusyon? Ang solusyon, tama sa sinasabi ni Attorney Anikwan. Tama yung sinasabi ni Egay Irise na congressman ng Caloocan. Sabi niya, in 2 days time, kahapon, dapat may magsampa ng kaso, ng totoong complaint. Kasi ano mangyari? Isasama siya na sa House. At kung may kasama na isa, hindi basta-basta ma-dismiss. Mahihiya sila mag-dismiss. Pero ma-dismiss sila. Kaya maingat naman sana pag-file. Sana, I hope na may magpa-file. Ang problema lang kailangan mag-file hitik na hitik sa laman ang kaso. So itong pinaka-problema ko. Yung abogado ay abogado ng abogado na nagsampa ng kaso laban kay BBM ay abogado ni ng asawa niya sa pagsampa ng kasong disbarment laban kay Atty. Glenn Chong noong November 3, 2024 na nagsarali ni Kibuloy ay nagsalita o nagtalumpati si Atty. Glenn Chong na Lisa, sasampalin kita. O ano bang disbarment diyan? Tapos itong pumirma, ito pala nga titingnan niyo muna yung kay Atty. Glenn Chong. Ito, kay Atty. Glenn Chong, kinasuhan siya ni Lisa Araneta Marcos. Ang abogado ni Lisa ay si Attorney Adre De Jesus. So yan. Former Biliran Representative Glenn Chong is facing a disbarment case before the Supreme Court for his statements allegedly physically threatening First Lady Araneta Marcos. In the disbarment case filed by lawyer and university professor Andre De Jesus before the office of the Bar Confidant of the Supreme Court, Chong allegedly dared Araneta Marcos to face him so he could slap her. De Jesus said Chong violated Section 13 and 14 of Canon 12, Code of Professional Responsibility and Accountability, which state that the lawyer shall uphold the Constitution and the rule of law. In a statement, De Jesus stressed that lawyers should not be impertinent. It is rudimentary that no person should engage in conduct that attacks the dignity of another lawyer or imputes crime without basis. He said, as lawyers, we are mandated to uphold the law, and we should never be heard threatening women with physical harm. Rudeness has no place in the legal profession. We should not be rude even to our opponents in court, in politics, or in life. And above all, we should not be rude to women. Yan sinasabi. So, ano nangyari? Professor pala siya ha. Bakit mo pinal ito, Attorney Jesus? I don't care kung professor ka. But then your reasoning is not commensurate. Not commensurate to the demands of times, the demands of conscience, and the demands of justice. Bakit ka magpapile ng kaso? Professor ka pa naman, kahiya-hiya ka. Walang naman ang kaso mo. Intended to be dismissed. So, ang tawag natin dyan ay tanim impeachment.
ang pakay mo lang dyan, Attorney Adre, ay para i-dismiss ka agad nila ni Luistro, at kung ma-dismiss, bawal na magsampa ng bagong reklamo na totoo laban kay BBM. Yan po ang nangyari dyan. So with that, ano gagawin natin? Magdasal tayo na may ibang grupo na magpapile. Ako hindi ko na kaya dahil wala naman akong pera at wala naman akong kakilala ng mga congressmen na pipirma ng kaso. So nevertheless, sabi daw ni kita mo na, totoo na talaga suspetsya ko na talaga i-fast track talaga nila to kasi nagpa-interview yung Justice Committee Chairman at Chairwoman na si Luistro ay ipapast track na daw kagad. Ayan pakinggan niyo si Luistro. Kung i-fast track niya, di-dismiss nila kagad. Yan. Hindi na papuntahin niya sa Committee on Justice. Mag-motion na lang sila sa plenary na i-dismiss. Yan ang mangyari dito. Pakinggan natin si Jinky Luistro. But let me double check that, no? But it is 10 days that is provided under 10 session days that is provided under the rules. As soon as we get the official information, we will be making our official statement on this impeachment. Ma'am, pero medyo malamig po sina DS Puno dun sa impeachment, and sabi rin niya ay parang nagbago na rin kasi yung rules of impeachment lalo sa decision ng Supreme Court. How it will affect yung DDP and impeachment? Well, it's actually a judgment that rests upon the individual members, no? Ito po ay pagbobotohan, both in the plenary and in the Justice Committee. So, what is material here is the individual judgment of the members of the committee as well as that of the 20th Congress. So hindi po magagaya. Ma'am, di ba yung sa House Committee on Justice, meron po yung specific time period to decide on the case? Yes. But let me go over the rules first, no? Kasi kunwari ka pa para hindi balata. Wala pa tayong official information on the impeachment complaint. As soon as we get an official information, we will be making a statement of that. So but definitely hindi po ito magagaya dun sa paraan ng yung proseso na ginawa kay Vice President Sara Duterte, yung impeachment po sa kanya. These are two different modes Kasi yung kay BB, it was filed by at least 1/3 of the members of the House. And that is the subject matter of the decision of the Supreme Court, which the House of Representatives filed a motion for reconsideration, which is still unresolved. Ito naman, if the information that I got is correct, this is being filed by a private individual, which is being sponsored by one of the House members. As a verified impeachment complaint has been filed, is it with certainty that it will reach or will be heard or tackled by the House Committee on Justice? I believe so, because that is what is provided under the rules. So, ladies and gentlemen, ang primary consideration nila dito, ayaw nila magkaroon ng totoong impeachment laban kay BBM. So, para maharangan yan, gagamitin nila yung batas sa konstitusyon nagsasabi naghaharang na sa loob ng isang taon ay wala ka nang pwedeng maisampang bagong reklamong impeachment kung na-dismiss na ang kaso. So, ang gano'n na mangyari po. Kaya, abangan natin. Magdasal tayo na hindi nila gagawin yung gano'n. So, si Princess Shekinah Ducado, gawa-gawa naman yung impeachment na walang laman. O, walang laman 4 na page lang. Putang ina, grabe naman to. Walang laman talaga. So anyway, Ben Marwerte, tingnan natin reason for dismissal. If ma-dismiss nga, wala ngang laman Bobby Cortez, George Cruz, halata naman. So tanim, impeachment lang ito. Marlene Bondoc, tanim impeachment nga. Si Peniperto, Pento, Fernie Pento, Argo, tapos tanim impeachment case. Ganon din ang mga impresyon ng lahat. Tanim dismiss. Tanim case, dismiss kagad. So hanggang dyan lang po. Magandang umaga po sa inyo. At let us pray to God. That's the only way na masigurado natin. At inumpisan ko na, nananawagan ako sa People Power Day
Kaya naman People Power Day, si February 26. Tingnan ko. Sa People Power Day, hinihimo ko kayo lahat na mag-rally tayo lahat. Ipakita natin ang ating pagkakampi sa kung ano ang tama. Ayo. So, titisting ko rito. February 25. So mga kababayan ko, mag-rally tayo sa February 25. Sa People Power Day. Ipakita natin. Pupunta tayo doon. Malamang tinataya ko na marami ang dadalo. Dapat magkaisa na mga dati. Ngayon nakikita ko na medyo magkakaisa na. Good morning po, Princess Shine Jocado. Protection nila yon. So anyway, hanggang dyan lang muna at pakilike po. At yan lang nabigay sa atin inspiration. At yung iba may bibigay ng mga stars. Mga stars at sticker, bigyan niyo po ako kasi wala talaga ako. So next is yung gusto mag-join kayo sa channel ko kung sinong gusto mag-take ng bar exam at magli-lecture ako tungkol sa kung anong kakailanganin niyo mag-review kayo. At ito'y pandagdag to sa kung anong review system ng ginagawa ninyo. Marlon Reyes, Ed Villas, good morning. Ben Marwerte, good luck sa People Power. Oliver Cedillo, good morning. Princess Shikay Nado, Jicado, Bobby Cortez, magandang umaga po.